Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ang Panginoo'y darating, kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. 18 na po ng Disyembre. At nandito pa rin po tayo sa panahon ng Adbyento, ang pag-aantay sa pagdating ng ating Panginoon. Hilingin po natin sa banal na misang ito na tunay na mapaghandaan natin ang kanyang pagdating sa Kapaskuhan na ating ipagdiriwang. At sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin, dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibuling ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon at ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito.
Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong iharing humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Namumuno ng Israel, nagbigay utos sa amin, halina't kami sa gilid. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ang mga bagay na ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria,
ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nais kong ipokus ang ating pagninilay kay San Jose bilang main character ng ating ebanghelyo po ngayong napakinggan. Si San Jose ay tinatawag nating matuwid na tao. At yun naman talaga. Siya ay banal, siya ay matuwid. At sa kanyang pagiging matuwid, kung atin pong iisa-isahin sa ating binasa ngayon, dumanas din siya ng muntik ng pag-iwan kay Maria. Ibig sabihin, muntik na siyang pumasok doon sa pagsubok na kung saan ay kahahantungan marahil ng pagkakasala. Ano ho? Dahil tiningnan lang ni Jose ang isang senaryo na hindi pa niya nakikita ang kabuuan. Para bagang pag nanonood po kayo ng trailer pa lang ng movie, parang hinuhusgahan na po natin kung ano ang kabuuan, kung ano ang daloy at kung ano ang kahihinatnan ng isang movie na ating panunuorin. Isang senaryo pa lamang po yun, trailer pa lang ng movie. Yun pa lang ang nakita ni Jose. Nalaman lamang niya na nagdadalang tao ang kanyang kasintahan dahil wala pa naman talagang nangyayari sa kanila bilang isang tao as human as he was. Si San Jose. Ang kanyang unang gagawin ay hiwalayan si Maria ng lihim. At ang kanyang paghiwalay ng lihim kay Maria, kung titingnan po natin, ito yung kanyang pagiging matuwid. Dahil ayaw niyang mapahiya si Maria, ayaw niyang sirain ang pagkatao ng kanyang kilalang kasintahan. Subalit kung titingnan po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, kadalasan ganito rin po tayo. Mas tinitingnan natin yung isang bagay, halimbawa, isang pagkakamali ng iyong kasama, isang pagkakamali ng iyong minamahal, parang hinuhusgahan na natin ang kabuuan ng pangyayaring iyon. O kaya naman, may bago tayong kakilalang isang tao na nagkamali, parang doon sa kanyang pagkakamali, hinuhusgahan na natin ang kanyang buong pagkatao na parang kilala na natin siya. Isang senaryo lamang ang ating nakikita. Ito yung, sabi nga, ito yung mga pagkakataon na dapat nababantayan ng isang tao dahil kadalasan ito ang kapahamakan na nag-aantay, kapahamakan na kung saan ay sa halip na mas lalo nating palalimin ang pagkilala sa isang tao, doon po tayo humahantong dahil nahuhusgahan ang isang tao. Ikalawa, sabi ko nga kanina ay sa halip na sirain ang pagkatao ni Maria, ni Jose, dahil hindi niya naman talaga anak ang pinagbubuntis ni Maria, mas pinili ni Jose na manahimik at lihim na kanyang hihiwalayan ang kanyang asawa. Marahil kung sa atin nangyari yon ay pinakaunang gagawin ay mag-iiskandalo ang lalaki. Paano nangyari yon? Betrothed na po sila ni Maria. Kasal na lang ang nag-iintay, magiging mag-asawa na sila. At bakit nangalunya si Maria? Pangangalunya po ito. Dahil kung ito'y nangyari na tao
ang naging dahilan ng kanyang pagdadalang tao, anong mangyayari dito? At that time, pwedeng batuhin si Maria hanggang sa mamatay dahil ito'y pangangalo niya. Subalit dahil sa kanyang pagiging matuwid ni Jose, lihim niya itong hihiwalayan na lamang. Ayaw niyang sirain ang dignidad, ang pagkatao ng isang tao. Siya na lamang ang magpapakumbaba, siya na lamang ang utay-utay na hihiwalay kaysa masira ang pagkatao ng isang tao. Again, sa atin, hindi ito mangyayari. Ano ang ginagawa natin? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung papaanong sinira ang ating pagkatao, sisiraan din natin. Kung papaanong sasabihin natin, sinira mo ang aking kinabukasan, sisirain ko din ang iyong kinabukasan to the extent na ikaw ay ibubulgar ko kung ano ang iyong mga ginagawa. Makikita po natin ito. Diyan pa nga lang po kay Tulfo. Kung ano-anong reklamo ang makikita natin. Hindi nga lang natuloy yung kasal. Kailangan magsampa ng kaso. Pabayaran yung gastos. Kailangan hati ang gastos. Na pwede namang pag-usapan privately. Bakit kailangan pang isa publiko? Ang dignidad ng tao ay nasisira. Ito yung mga sabihin natin sa ating ginagawang rascal kung titingnan po natin na hindi natin napag-iisipan. Kaya nga bilang modelo ng pagiging matuwid si San Jose, ngayon sa ating main character ng ating ebanghelyo, marahil ang paanyaya sa atin, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay kailangan po nating pag-isipan dahil kasiraan ng ating kapwa, kasiraan din po natin. Kaya nga, kung nais po nating masundan bilang modelo si San Jose, ito po ang itinuturo niya sa atin. Kailangan ang pagtitimpi, kailangan ang pag-isipan ang lahat ng bagay bago po natin, ika nga sabi nga ng isang manunulat, kailangan 10 beses na pag-isipan bago mo gawin ang isang bagay, lalong-lalo na pag ikaw ay nasa dilema. Nang sa ganon, maging tumpak ang lahat ng iyong gagawin. At ito'y idadirect ka ng Diyos kung ikaw ay mananalangin muna bago mo gawin ang nais mong gawin, lalong-lalo na sa pagdidesisyon. Kaya nga sa panawagan sa atin ngayon ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo, naway matutunan natin ang kababaang loob ni Jose, ang kanyang pagiging matuwid, na humantong sa katubusan ng sangkatauhan, sa kanyang kooperasyon, sa kanyang pakikiisa, sa pagdadalang tao ni Maria, na Espiritu Santo ang may lalang. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak mulang ngayan, umasa sa pagdating mo. Amin din aming inihandog ang aming puso, upang dito'y manahan ka sa pagbalik mo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay.
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao upang kami ay pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Naghihintay kami sa'yo, Poon, sa pagbalik mo. Nananabi kami sa'yo, O aming manunubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daranan ng ating manunubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Sa pagparito mo, Jesus, dalay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin.
isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Naghihintay kami sa'yo, poon sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming manunubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapiyastahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng mileninyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa 4:30 ng madaling araw at ang simbang gabi sa 5:05 ng hapon.
Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa na ating pamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buo kong kalooban dahil sa kadakilan ang ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.